Showbiz fanatics, Mr. Paulo Ballesteros abay sinupalpal ang ilan sa mga nagkakalat ng fake news patungkol sa kanyang resignation sa Eat Bulaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, episode for today's is kung saan ang Eat Bulaga ay may malaking sorpresa ang inihanda para dito kay Lola Belen, no? Kung mapapansin po ninyo, wala si Bossing dahil according po dun sa script na ginawa po nila for today, si Bossing ang nagpe-prepare ng isang napakagandang sorpresa para dito kay Lola Belen. At kabilang pa dito ay talaga namang kinatuwaan din ng ilan sa mga posts si Maine Mendoza sa kanyang official Instagram account kung saan tinukoy niya itong si Miss Tasha Mulak bilang fighter dahil sa mga panahon at kahapon kasi no nagpahanda itong ang Eat Bulaga para kay dito kay Lola Belen ay isa si Miss Tash na talagang kumakain sa gedli. Kumakain talaga siya sa gilid. At kinatuwaan din po na isa sa mga gift na natanggap ni Maine Mendoza coming from Miss Helen Gamboa, which is Mrs. Punitito Sen, yung pinakamasarap niyang tinapa. So ipinost po yan ngayong ganon din naman po itong si Miss Miles, kaya nagpasalamat din kahit sabi niya although absent daw siya di umano today or absent po siya, yung tinitape po ito is hindi rin siya nakalimutan na mabigyan, And ngayon nga ito na kasi alam nyo po ba na talagang ang dami po talagang nagko-komento dito po sa comment section ng live ngayong araw ng Sabado kung saan pan po ng todo itong pag-appear nitong si Mr. Paulo Ballesteros dito po sa Eat Bulaga. Kasi matatandaan po ninyo na nagkalat po ngayon sa social media na tila baga sinasabing nag-resign na raw ng palihim itong si Paulo Ballesteros. Para lang po sa kaunawaan ng lahat na ito pong si Paulo, aside from being host ng Eat Bulaga, may iba pa po siyang mga ginagawa. Just like, isa rin po siya sa mga gumaganap sa isang contest ng mga LGBTQ sa drag queen, ayan. So, isa po siya sa mga host dyan. And aside from that, may mga TBC or TV commercials din siyang ginagawa. At marami pong mga bagay na inuuna. Syempre, pagkatapos po kasi na mamatayan or mamayapa yung kanyang lola, bigla po siyang nawala. And all of a sudden, bigla pong nagkalat sa social media na kaya daw wala si Paulo Ballesteros dahil nag-resign na. Which is isang bagay na napaka-imposible. Kaya nga po alam nyo, kahit nakikita ko po sa ilan sa mga vloggers na naililalabas po yung news na yan, hindi po ako agad-agad naniniwala. Kasi syempre kailangan mo muna mag-research, kailangan mo munang tingnan kung nabalita ba yan sa news or whatever. Kasi binalikan ko po yung isa sa mga statement ni Mr. Paulo Ballesteros nung in-interview po sila noon. Sabi niya, pikit mata nila akong tinanggap, hindi naman nila ako kilala. Hindi nila alam kung anong kaya kong gawin. Pero ngayon, almost 22 years na ako sa Eat Bulaga. Walang question yon. Kumbaga, yung ginawa naming pagsunod sa kanila, it's basic human instinct. So, kung saan ang TBJ, doon kami. Dito pa lang sa statement na to ni Mr. Paulo Ballesteros, wala po siyang kabalak-balak na mag-resign or iwan man lang ang TBJ. Kasi nga naman for almost 22 years, 'di ba? Talaga nakasama na po siya ng TBJ at ng Eat Bulaga. Tas all of a sudden, isang iglap lang bigla siyang mawawala. And alam niyo po ba na lahat ng artista dito po sa Philippine showbiz industry ay nangangarap na maging kabilang sa isa sa pinaka-longest running and historical na programa dito sa Pilipinas, tapos ikaw nandun ka na sa posisyon tapos bigla kang aalis. Kaya hindi ko po talaga kayang paniwalaan yung mga fake news na naglalabasan na nag-resign na si Paulo. Kaya yun, nabigla po silang lahat. Kaya po yun yung usap-usapan kanina sa social media dito po sa comment section ng live ng Eat Bulaga. So, kaya po talagang bago tayo maglabas ng mga news, we need to make it sure that it was fact and meron po tayong pinagkuha ng resibo unless na talagang nakausap mo ng personal yung tao bago po nyo ilabas yung mga ganitong klase ng balita. Kaya yun, medyo
nababanggit, nako-call out tuloy siya dun sa comment section. But anyways, maraming salamat at narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update, kung saan si Tito Sen nga ay Gina G dun po sa isang parang nabalitaan po nila na meron pong nananabutahe sa sugod bahay, mga kapatid. Sabi ni Shalong, ayan, pinikap ko lang yung word ni Shalong. Sabi niya, "Hi Miss Dareds, Mr. na Mr. po ako. Nagpapakilala lang po na aking kasarian. God bless." Ayan. So at least, di ba, clear? Kasi hindi ko siya matawag ni Mr. or Mrs. Pero ang ngayon, since sinabi niya na Mr. siya, noted po yan. And another comments coming from Emmanuel de la Cruz. Bakit kayo nakikialam iba sa programa ng Eat Bulaga? TBJ, don't forget na inihahalin tulad ko kayo sa bunga ng prutas na kapag ang prutas ay masarap, gagawa ng paraan ang naiinggit para batuhin ng bunga. True. Yan po yung kasabihan na kapag daw ang isang puno ay hitik sa bunga, binabato. Ganon po yung nangyayari ngayon sa Eat Bulaga, na kahit po, 'di ba, kumbaga parang yung sugod bahay, mga kapatid, nabalitaan na lang nila na talagang meron palang gumagawa pa rin hanggang sa ngayon, kahit na bukas na po ang lahat patungkol sa mga scammers, pero still nagkalat pa rin sila at talagang nagkakalat pa rin sila ng lagim, at pinunteriya pa nila ang sugod bahay, mga kapatid, to make you to give you an updates and clarification with regards to that. In-announce po yan ni Tito Sen na meron nga daw pong nagkakalat ng fake news dun sa mga lugar na pupuntahan nila, kung saan sinasabing hindi raw matutuloy yung sugod bahay, na bagay na nilinaw po ni Tito Sen na kung magtatanong po kayo, make sure na tatanungin nyo yung barangay chairman kung saan sila nakikipag-coordinate. Sabi naman ni Mr. Mark Lawrence Macas, Miss Dareds Channel, magandang hapon. Kanina sa Eat Bulaga, nagalit kanina sa live sa Eat Bulaga kanina tungkol sa fake news sa sugod bahay, mga kapatid. Kaya bakit kaya Miss Dareds Channel? Yun nga po, as I've said earlier, yun po yung sinabi ni Tito Sen na parang may mga pumupunta or nagpapakalat ng fake news sa isang lugar doon po sa mga barangay na pinupuntahan nila Jose, or parang pag yung isang chairman po kasi nagpaparegister, siya yung kinakausap ng Eat Bulaga. And then, all of a sudden, aakalain ng mga tao ron na yun na yung schedule. May mga schedule kasi silang sinusunod. Kaya po may nagsasabi doon na hindi raw tuloy, kinancel daw. Yun yung nilinaw ni Tito Sen doon po sa episode na yun. So, dapat po clear po tayo dyan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.